Ang hapon sa Maynila ay karaniwang puno ng sigla. Ang mga sasakyan ay halos hindi gumagalaw sa traffic. Ang mga nagtitinda sa gilid ng kalsada ay nagsisigawan at ang mga batang naglalaro sa mga bakuran ay nagtatawanan. Si Elara Cruz, dala-dala ang isang maliit na bag ng tinapay, ay naglalakad sa isang parke malapit sa kanilang maliit na apartment sa Quezon City. Kasama niya si Leo, ang 4 na taong gulang na anak ng kilalang negosyante na si Mateo Montenegro, na pansamantala niyang inaalagaan. Ang maliit na si Leo ay tumatakbo sa damuhan. Ang kanyang mga maliliit na kamay ay kumakaway sa hangin at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. "Mama Elara, tingnan mo, lumilipad ako." Sigaw niya. Ang kanyang tawa ay kasing linis ng simoy ng hangin. Biglang, isang nakabibinging ugong ng makina ang pumutol sa tahimik na hapon. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao. Isang itim na SUV na mukhang walang preno ang sumusugod sa kalsada. Ang mga sasakyan sa paligid ay nagmamadaling umiiwas. Ang iba ay bumubusin ng malakas. Pawis na pinaghalong takot at pagkabiglaang tumakbo sa noo ni Elara. Nakita niya ang direksyon ng SUV, diretso sa kinatatayuan ni Leo. Walang isip na tumakbo si Elara palayo sa tinapay na hawak niya. Ang puso niya ay tila umurong sa sikmura. Nakita niya ang mukha ni Leo na ngayon ay nakatingin sa papalapit na sasakyan. Ang kanyang dating tuwa ay napalitan ng matinding takot. Ang oras ay bumagal. Nakita niya ang mga gulong na umiikot. Ang bakal na kumikinang sa ilalim ng araw. "Leo!" Ang sigaw ni Elara ay tila nawala sa gitna ng kaguluhan. Sa isang iglap, ang kanyang buong buhay ay dumaan sa kanyang isipan. Ang mga alaala ng kanyang nawawalang anak, ang lahat ng sakit at pangungulila. Hindi niya kayang mawala pa ang isa pang bata. Tumakbo siya. Hindi alintana ang kanyang sariling kaligtasan. Ang kanyang mga paa ay tila hindi dumidikit sa lupa. Ramdam niya ang init mula sa makina ng SUV habang papalapit ito. Sa huling sandali, tinulak niya si Leo palayo. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, narinig niya ang isang malakas na kalabog. Pagkatapos ay ang lahat ay naging itim. Naramdaman niya ang lambot ng isang bagay. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang mukha. Dahan-dahan, nagmulat siya ng mga mata. Ang unang nakita niya ay ang malabong imahe ng isang bata na nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito si Leo. Hinawakan ng maliit na kamay ni Leo ang kamay ni Elara. "Mama Elara." Ang tinig ni Leo ay mahina, garalgal, puno ng pag-aalala. "Bakit po kayo nakahiga dyan? Okay lang po kayo?" Napuno ng hindi maipaliwanag na emosyon ang puso ni Elara. Ang sakit ng kanyang katawan ay nawala sa tabi ng pag-asa na nakita niya ang batang mahal niya ay ligtas. Hindi niya alam kung paano siya nakaligtas, ngunit sa sandaling iyon, alam niya na gagawin niya ang lahat para sa batang ito. Ang malamig na amoy ng disinfectant ang unang sumalubong kay Elara pagkamulat niya. Nasa isang pribadong silid siya sa isang mamahaling ospital. Ang kanyang kanang braso ay nakabalot sa benda at ramdam niya ang pananakit sa kanyang mga tadyang. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Leo. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kumot ni Elara. Tumingala ito sa kanya ng may malalim na pag-aalala sa mukha. "Mama Elara, nagising na kayo." Bulong nito. Ang mga mata ay tila hindi mapakali. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang 2 figura na nagdala ng bigat ng hindi masusukat na kapangyarihan at impluwensya. Si Mateo Montenegro, ang ama ni Leo, ay pumasok na may mukhang walang emosyon. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay matalas, ngunit may bakas ng pagod sa ilalim nito. Sa kanyang tabi ay si Doña Victoria Montenegro, ang kanyang ina. Nakasuot ito ng mamahaling seda. Ang kanyang buhok
ay nakaipon ng maayos at ang kanyang mga mata ay tila walang katapusang pagsusuri. "Salamat sa iyong katapangan," sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may distansya. Tumingin ito kay Leo na agad namang yumakap sa kamay ni Elara. Mukhang nagkaroon kayo ng malalim na koneksyon. May bahid ng pagtataka sa kanyang tinig, ngunit agad itong napalitan ng karaniwang pagiging reserbado. Si Doña Victoria ay lumapit, hindi sa kama ni Elara, kundi sa tabi ni Leo. Hinaplos nito ang buhok ng apo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nawala kay Elara. "Isang himala na pareho kayong ligtas. Ang aming pamilya ay lubos na nagpapasalamat sa iyong pagsasakripisyo." Ang salitang pagsasakripisyo ay binigkas nito na may bahid ng pagdududa, na parabang sinasabi niya na hindi ito tunay na sakripisyo, kundi isang paraan upang makalapit sa kayamanan ng kanilang pamilya. Tinitigan nito si Elara mula ulo hanggang paa, na parabang sinusuri ang bawat detalye. "Mula ngayon, ipapadala ka namin sa pinakamahusay na doktor at bibigyan ng sapat na kompensasyon. Iyon ang nararapat." Dagdag nito, na parabang binibigyan nito ng pabor si Elara, hindi nagpapasalamat. Naramdaman ni Elara ang bigat ng tingin ni Doña Victoria. Alam niya ang ibig sabihin ng mga salita nito. Ang mga ito ay hindi pasasalamat, kundi isang babala. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Leo na nakatingala pa rin sa kanya, napalunok siya. "Hindi ko kailangan ng bayad, Donya," mahinang sabi ni Elara. Ang mahalaga ay ligtas si Leo. Nag-angat ng kilay si Doña Victoria. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Naiintindihan ko. Sa tingin mo, makakakuha ka ng higit pa sa pera mula sa pamilya namin? Tama ba? Marami ng tulad mo ang nagtangkang lumapit sa amin." Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumusok sa puso ni Elara. Napayuko siya at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang babaeng ito sa ngayon. Sa halip, tumingin siya kay Mateo na tahimik lamang na nakikinig. Ang kanyang mukha ay mahirap basahin. "Gusto ko lang malaman na ligtas si Leo," ulit niya. Ang tinig ay bahagyang nanginginig. Ang katahimikan sa silid ay nagpatindi sa tensyon. Si Leo, na tila nakakaramdam ng pagbabago sa hangin, ay mas lalo pang yumakap sa kamay ni Elara. Nang makalabas si Elara mula sa ospital, dala-dala niya ang mga gamit na ibinigay sa kanya ng mga tauhan ng Montenegro. Isang bag ng damit, ilang pangunahing pangangailangan, at isang sobre na naglalaman ng pera. Ang pera ay higit pa sa kanyang kinikita sa loob ng 3 buwan. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi makatumbas sa sakit na naramdaman niya nang marinig ang mga salita ni Doña Victoria. Habang naglalakad siya patungo sa labasan, nakita niya si Mateo na nakatayo malapit sa kanyang sasakyan, tila naghihintay. "Gusto kong magpasalamat muli," sabi ni Mateo nang lumapit si Elara. Ang kanyang tinig ay mas malambot na ngayon, mas mababa. "Hindi ko alam kung paano ipapahayag ang aking pasasalamat sa iyong ginawa para kay Leo." Tumingin ito sa maliit na sobre sa kamay ni Elara. "Naiintindihan ko kung bakit mo tinanggihan ang kompensasyon, ngunit may utang na loob kami sa iyo. Hindi ko gustong isipin na pinabayaan ka namin." Napabuntong hininga si Elara. "Hindi ko po kailangan ng pera, Ginoong Montenegro. Ang tanging hiling ko lang po ay ang kapakanan ni Leo." Tumango si Mateo, tila nag-iisip. Tiningnan nito ang kanyang anak na nasa tabi niya, na hindi maalis ang tingin kay Elara. "Alam mo," sabi ni Mateo, "mula nang umalis ang kanyang ina, naging mahirap para kay Leo ang magtiwala. Mahirap para sa kanya ang maging masaya. Pero simula nang makilala kanya, nagbago ang lahat." Nagkatinginan sila ni Leo at ngumiti ang bata. Nakikita ko ang liwanag sa mga mata niya na matagal ko nang hindi nakikita. Tumingin muli si Mateo kay Elara. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-asa.
Alam kong ito ay isang malaking pakiusap, ngunit gusto ko sanang tanungin kung nais mong manatili dito sa Maynila ng mas matagal, hindi bilang tagatanggap ng kompensasyon, kundi bilang nani ni Leo, pansamantala lamang. Siyempre, hanggang sa makabawi siya ng lubusan. Napatanga si Elara. Ang ideya na manatili malapit kay Leo na maging bahagi ng kanyang buhay ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ngunit alam niya ang panganib, alam niya ang pagtutol ni Doña Victoria. Ngunit ang mga mata ni Leo na nakatingala sa kanya na puno ng pag-asa ay tila nagsusumamo. Hindi ko po alam, Ginoong Montenegro. Sabi ni Elara, ang kanyang tinig ay nag-aalangan. Tinatawag akong Mateo, sabi nito. At hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking ina. Makakausap ko siya. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kaligayahan ni Leo. At sa ngayon, tila ikaw lang ang nakakapagbigay niyan. Tumingin si Elara kay Leo na ngayon ay nakahawak na sa kanyang palda. Ang kanyang maliliit na kilay ay nakakunot na parang nagmamakaawa. Ang kanyang puso ay nabigat. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya mula sa pamilyang ito, ang malinis na pagmamahal ni Leo ang siyang pinakamahalaga. Napalunok siya at tumingin kay Mateo. Kung yun po ang makakapagpasaya sa kanya, handa po akong subukan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Ang unang tunay na ngiti na nakita ni Elara mula rito. Habang sila ay naglalakad papunta sa itim na sasakyan, ramdam ni Elara ang bigat ng kanyang desisyon, ngunit sa tabi nito ay may maliit na kislap ng pag-asa. Pag-asa para kay Leo at marahil kahit na napakaliit para sa kanyang sarili. Nang makarating sila sa napakalaki at marangyang mansyon ng mga Montenegro, agad na sinalubong sila ni Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya nang makita niyang kasama ni Mateo si Elara. Ano ang ibig sabihin nito, Mateo? Tanong nito. Ang kanyang tinig ay may lamig ng yelo. Ina, sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay matatag. Si Elara ay mananatili dito pansamantala. Siya ang magiging nani ni Leo. Napatanga si Doña Victoria. Nani? Mateo, hindi mo magagawa yan. Hindi natin kailangan ng tulong mula sa labas, lalo na mula sa... Tumingin ito kay Elara na may matinding pagkamuhi. Mula sa kanya. Ngunit hindi na nakinig si Mateo. Tumingin lamang ito kay Elara na nakatayo roon, tahimik at bahagyang nanginginig sa harap ng galit ng Donya, ngunit matatag sa kanyang desisyon. Ang simula ng kanilang pagsasama sa ilalim ng bubong na ito ay hindi magiging madali. Ang unang linggo ni Elara sa mansyon ng mga Montenegro ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Ang bawat hakbang niya ay binabantayan. Ang bawat salita ay sinusuri. Ang malaking bahay ay puno ng mga tauhan, mga tagapagsilbi, hardinero, draper, ngunit ang kanilang mga kilos ay kontrolado ng malamig na utos ni Doña Victoria. Siya ang reyna ng lugar na ito, at si Elara ay isang dayuhan lamang. Ang bawat hapagkainan ay isang pagsubok. Si Doña Victoria ay laging may masasakit na salita, hindi direkta kay Elara, ngunit sa pamamagitan ng mga kwentong pangkalahatan tungkol sa mga taong walang pinag-aralan, mga oportunista, at mga taong nagpapanggap na mabuti para lang makuha ang gusto nila. Kadalasan, matapos ang mga pahayag na ito, siya ay tititig kay Elara na may matalas na tingin na parang sigurado siyang ang mga salitang iyon ay direktang tumatama. Si Mateo naman ay madalas na tahimik lamang, nakatuon sa kanyang pagkain o sa kanyang cellphone. Paminsan-minsan, tila nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha kapag nakikita niyang masaya si Leo kasama si Elara. Ngunit mabilis din niya itong itinatago sa likod ng kanyang pagiging seryoso. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, may isang tao na nagbibigay ng liwanag sa mundo ni Elara sa loob ng malaking bahay na yon, si Leo.
Ang bata ay tila mas lumalapit sa kanya araw-araw. Sa mga gabi, siya ay madalas na natutulog sa tabi ni Elara sa maliit na kwartong ibinigay sa kanya na malayo sa silid ni Mateo. Hinihingi niya si Elara para sa kanyang kwento bago matulog at minsan ay kinakausap pa nito si Elara na parang tunay na ina. Mama Elara, salamat po sa pagluluto ng paborito kong adobo, sabi ni Leo isang gabi habang kumakain sila ng hapunan. Sila lamang dalawa dahil si Mateo ay sa opisina pa at si Doña Victoria ay may sariling hapunan kasama ang mga kaibigan. Masarap ba anak? Tanong ni Elara. Ang puso niya ay napuno ng init. Opo, mas masarap pa po kaysa sa luto ng kasambahay, sagot ni Leo na may malapad na ngiti. Sa mga sandaling ito, nakakalimutan ni Elara ang lamig ng ibang miyembro ng pamilya. Nakikita niya ang kanyang sarili na nagiging mahalaga kay Leo at iyon ay sapat na para sa kanya. Isang gabi, habang naghahanda si Elara ng gatas para kay Leo, narinig niya ang mga yabag sa pasilyo. Ito si Mateo. Nagulat siya nang makita itong papasok sa kusina. Hindi ito madalas na ginagawa. Gabi na. Bakit gising ka pa? Tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay malumanay. Pinapainom ko lang po si Leo ng gatas, sagot ni Elara. Medyo nahihiya. Naglakad si Mateo palapit sa kanya at tumingin sa hawak niyang bote. Mahirap para sa kanya ang matulog nang wala ka sa malapit. Huminto ito, tila nag-aalangan. Alam mo, noon, simula nang iwan kami ng nanay niya, hindi na siya halos natutulog ng mahimbing, laging may bangungot. Nakita ni Elara ang lungkot sa mga mata ni Mateo. Alam niyang ang pinagdadaanan nito ay hindi madali. Magiging maayos din po ang lahat, Mateo, mahinang sabi ni Elara, na hindi sinasadyang nagamit ang kanyang unang pangalan. Natauhan si Mateo. Tumingin ito kay Elara at may bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito nagalit. Salamat, Elara, sabi nito, at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata ng matagal. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng pagdududa at ang lamig sa pagitan nila. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang papalayo si Mateo, nakita ni Elara ang isang anino sa dulong bahagi ng pasilyo. Si Doña Victoria na nakatayo roon, tahimik na nakamasid. Ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi maipaliwanag, ngunit alam ni Elara na ang paglapit na ito sa pagitan niya at ni Mateo ay hindi magugustuhan ng matandang babae. Ang mga lihim sa loob ng malaking palasyong ito ay tila mas marami at mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang simula ng kanilang paglalakad sa manipis na yelo ay tila nagbabago. Hindi na lamang si Leo ang nagbubuklod kina Elara at Mateo. May mga pagkakataon na silang dalawa na lamang ang nag-uusap, madalas sa kusina, habang hinihintay si Leo na matapos ang kanyang hapunan, o sa sala habang nagbabasa si Elara at si Mateo ay nagtatrabaho sa kanyang laptop. Nagsimula ng magbukas ng kaunti ang puso ni Mateo. Isang Sabado ng hapon, nagpasya si Mateo na dalhin sina Elara at Leo sa isang picnic sa isang malapit na parke na hindi gaanong matao. Habang naglalakad sila sa tabi ng lawa, si Leo ay masayang naghahagis ng mga maliliit na bato sa tubig, habang sina Elara at Mateo ay nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Hindi ko naaalala kung kailan huli akong nagawa nito, sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay tila malayo. Simula nang mamatay ang nanay ni Leo, naging abala ako sa kumpanya at pagkatapos, may mga bagay na naging mahirap ng pag-usapan. Tumingin si Elara kay Mateo. Nakikita niya ang bigat na pasan nito. Alam ko po ang tungkol sa nanay ni Leo. Mahinang sabi ni Elara. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang magpakita ng pag-unawa. Hindi ko po alam ang buong kwento pero kung kailangan niyo pong magsalita, nandito lang po ako.
Nagulat si Mateo sa sinabi ni Elara. Hindi niya inaasahan na may magtatanong tungkol dito, lalo na si Elara na alam niyang may sarili ring mga pinagdadaanan. Alam mo ba? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtataka. Sabi nila, iniwan niya kami para sa ibang lalaki na kinuha niya ang pera ng kumpanya. Pumihit ito palayo. Ang kanyang panga ay nanigas. Baka totoo na nga. Sa tingin ko, nagkamali ako noon. Nagtiwala ako ng sobra. Ang mga salitang yon ay tila bumabalik sa kanyang isipan. Ang sakit ng pagtataksil na naramdaman niya noon. Nakita ni Elara ang lalim ng sugat sa puso ni Mateo. Ang pagtataksil na yon ang dahilan kung bakit siya naging malamig at mapaghinala. Alam niya ang pakiramdam ng pagkawala. Ang sakit ng hindi inaasahang pag-alis ng isang mahal sa buhay. Sa isang malakas na hakbang ng kanyang damdamin, hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Hindi ito binawi ni Mateo. Sa halip, bahagya nitong hinigpitan ang hawak. Hindi po lahat ng tao ay pare-pareho, Mateo. Sabi ni Elara, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng damdamin. May mga taong hindi nanloloko, may mga taong kayang magmahal ng totoo. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng taos-pusong paniniwala. Naramdaman ni Mateo ang init mula sa kamay ni Elara. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumingin ito sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, tila nakikita niya ang katotohanan sa likod ng mga salita ni Elara. Nakita niya ang kanyang sarili na nahuhulog sa babaeng ito, sa kanyang kabutihan at lakas. Ngunit ang kanilang sandali ng pagkakaisa ay biglang natapos. Habang sila ay naglalakad pabalik patungo sa mansyon, nakita ni Elara si Doña Victoria na nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa kanila. Ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi mabasa, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na nagpabagsak sa puso ni Elara. Alam niyang nagmamasid ang matandang babae. Alam niyang hindi nito gusto ang nakikita nito. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Elara ng gatas para kay Leo, narinig niya ang mahinang tunog mula sa telepono ni Doña Victoria na naiwan sa mesa sa sala. Naka-loudspeaker ito. Oo, natanggap ko na ang mga litrato. Mukhang mas malapit na sila kaysa sa inaasahan ko. Oo, ang bayad ay nasa bangko mo na. Siguraduhin mong makukuha mo ang impormasyon na kailangan ko tungkol sa babaeng iyon. Hindi natin pwedeng hayaan na masira niya ang plano natin. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Plan. Hindi niya alam kung ano ang plano, ngunit alam niya na ang babae na tinutukoy ay siya. Nabalitaan niya ang pag-uusap na ito na parang napunta sa ibang dimensyon. Hindi niya alam kung sino ang kausap ni Doña Victoria, ngunit alam niya na ang matandang babae ay may ginagawa laban sa kanya. Ang sobre na inabot ni Doña Victoria kay Mateo ay hindi lamang isang sobre. Ito ay isang koleksyon ng mga litrato at mga dokumento na idinisenyo upang sirain ang anumang natitirang pagtitiwala na maaaring mayroon si Mateo kay Elara. Sa gitna ng mga litrato ay ang larawan ni Elara na nakatayo sa tabi ng isang lalaki na may mga ngiti na tila sobra ang init. Sa isang litrato, nakita ni Mateo ang kanilang mga kamay na magkalapit na parang nag-uusap ng malalim. Sa tabi nito ay isang kopya ng isang bank statement na nagpapakita ng malaking halaga na nailipat sa isang account na may pangalan na hindi pamilyar kay Mateo, ngunit may petsang malapit sa petsa ng aksidente. Hindi makapaniwala si Mateo sa kanyang nakikita. Ang mga alaala ng kanyang dating asawa ng pagtataksil nito ay bumalik na parang bagyo. Ang pamilyar na sakit, ang pamilyar na galit, ang mga salita ni Elara, ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pagbabahagi ng kanyang sariling kalungkutan. Lahat ba iyon ay kasinungalingan? Isang malaking plano upang makuha ang kanyang tiwala at ang kanyang yaman? Ang mga litrato ay tila hindi nagsisinungaling. Ang mga numero sa bank statement ay malinaw. Sabi ko sa iyo, Mateo, sabi ni Doña Victoria,
Ang kanyang tinig ay puno ng pekeng awa. Hindi lahat ng tao ay mabuti. Ang babaeng iyon, tinitingnan ka lang niya bilang daan para sa kanyang ambisyon. Tinitingnan niya si Leo bilang susi para makuha ang lahat ng ito. Itinuro nito ang malaking mansyon, ang mga mamahaling sasakyan sa labas. Halata naman na nagpapanggap lang siya. Iyong mga litrato, iyan ang kanyang tunay na kaibigan, ang taong pinagkakatiwalaan niya. At iyang bank account na yan. Tiyak na may kinalaman yan sa mga kalaban natin sa negosyo. Siguro, siya ang kanilang espiya. Ang mga salitang yon ay tila sumaksak sa puso ni Elara, na nakatayo lamang sa bukana ng sala. Hindi alam na nagaganap ang isang malagim na paghaharap. Nakita niya ang mga litrato, ang mga dokumento. Hindi niya maintindihan sino ang lalaki sa litrato. At ang bank statement? Ano ito? Mahinang tanong ni Elara. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit na hindi pa niya kailanman ipinakita kay Elara. "Huwag mo akong lokohin, Elara," sabi nito. Ang kanyang tinig ay tumaas. "Alam ko na ang lahat." Hindi ko po alam ang sinasabi niyo," sabi ni Elara. Ang luha ay nagsisimula ng pumatak sa kanyang mga mata. "Si Leo, mahal ko si Leo, at ikaw." Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. "Mahal mo ako?" Malakas na tanong ni Mateo. Tumayo ito at lumapit kay Elara. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng galit. "O mahal mo ang pera ko? Ang pangalan ko? Ang buhay na ito?" Hinawakan nito ang kanyang braso, hindi malakas, ngunit sapat upang iparamdam ang kanyang puwersa. "Sinong lalaki iyon, Elara? Sino ang nagbabayad sa iyo?" "Hindi ko po siya kilala," sigaw ni Elara, habang pilit na kumakawala sa hawak ni Mateo. "Hindi ko po alam kung saan nanggaling ang mga litrato na yan at ang bank account. Hindi akin yan." "Kasama mo siya sa litrato," sigaw ni Mateo. "At ang pera, saan nanggaling yon? Sinabi mo na wala kang pera. Sinabi mong wala kang ibang pamilya. Kasinungalingan lahat." Ang sigawan nila ay nakatawag ng pansin ni Leo, na lumabas mula sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa takot. "Mama? Papa?" Ang tawag nito, ang kanyang tinig ay basag. Sa pagkakita kay Leo, tila nawalan ng kontrol si Mateo. Ang kanyang galit ay napalitan ng malalim na pagkadismaya. Hindi niya kayang tingnan si Elara. Hindi niya kayang harapin ang kanyang anak sa gitna ng kaguluhan na ito. "Lumabas ka na rito," sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay malamig at walang emosyon. "Lumabas ka na sa bahay na ito." Ngayon din, napaluhod si Elara. Ang mga salitang yon ay parang mga saksak sa kanyang puso. "Mateo, hindi." "Lumabas ka na," sigaw ulit ni Mateo, hindi makatingin kay Elara, kundi sa direksyon kung saan ito nakatayo. Si Leo ay tumakbo patungo kay Elara, ngunit pinigilan siya ni Doña Victoria, na ngayon ay nakangiti ng matagumpay. "Halika na, apo," sabi nito. Hinihila si Leo palayo kay Elara. "Hayaan mo na siya. Hindi siya ang tunay mong ina." Sa gitna ng mga luha, tumayo si Elara. Ang kanyang puso ay nadurog. Ang kanyang pag-asa ay naglaho. Tumingin siya kay Mateo na nakatalikod, hindi makatingin sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya kay Leo na umiiyak na pinipigilan ni Doña Victoria. Sa isang huling desperadong pagtingin sa batang minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa, tumalikod si Elara at lumabas ng mansyon. Dala lamang ang kanyang nadudurog na puso at ang bangungot ng mga kasinungalingan. Ang maliit na apartment na dati naging kanlungan ni Elara ay tila mas maliit at mas madilim ngayon. Bawat sulok nito ay nagpapaalala sa kanya ng kasiyahang nararamdaman niya noong kasama pa niya si Leo, bago ang lahat ay gumuho. Ang mga tinapay na binili niya bago ang insidente ay naroon pa rin. Hindi nagalaw, na parang simbolo ng nawalang kasiyahan.
Bumalik siya sa kanyang dating trabaho bilang waitress sa isang maliit na kainan. Ngunit ang bawat kilos niya ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay laging naghahanap ng kung sino man na kahawig ni Leo at ang kanyang puso ay laging kumikirot sa tuwing naririnig niya ang mga batang tumatawag sa kanilang mga ina. Hindi siya makatulog ng mahimbing. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Mateo na puno ng galit at ang mukha ni Leo na puno ng takot. Napakagatlabi siya. Pinipigilan ang mga luhang nais kumawala. Alam niyang si Mateo ay nabiktima ng kasinungalingan, ngunit ang sakit na dulot ng pagtatakwil nito, ng paniniwala na siya ay isang impostor, ay napakalalim. Kung sana man lang ay narinig siya ni Mateo, kung sana man lang ay binigyan siya nito ng pagkakataong magpaliwanag. Ngunit hindi. Ang pintuan ay isinara sa kanya, kasama ang kanyang pag-asa. Samantala, sa marangyang mansyon ng mga Montenegro, ang dating sigla ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Si Leo ay hindi na ang masayahing bata na dati. Madalas itong nakaupo lamang sa isang sulok, tahimik, walang gana. Ang mga mata nito ay laging malungkot at paminsan-minsan ay humihikbi habang tinatawag ang pangalan ni Elra. Ayaw nitong kumain, ayaw nitong makipaglaro. Ang kanyang mundo ay nag-iba sa isang iglap. Si Mateo ay nakakaramdam ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang galit kay Elara ay tila napalitan ng isang nakakabinging pagsisisi. Sa bawat pag-iyak ni Leo, sa bawat pagtanggi nitong kumain, ang mga salita ni Doña Victoria ay tila nawawalan ng bigat. Paano kung nagkamali siya? Paano kung ang mga litrato at ang bank statement ay may ibang paliwanag? Ang pagiging malamig at mapaghinala niya noon ay nagdulot sa kanya ng sakit dahil sa dating asawa niya. Ngayon, ang kanyang pagiging padalos-dalos sa paghusga ay tila nagdulot na naman ng sakit, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang anak at kay Elara. Isang gabi, habang si Leo ay mahimbing na natutulog, si Mateo ay nasa kanyang opisina, binabalikan ang lahat ng pangyayari. Nakita niya ang mukha ni Elara, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-aalala, para kay Leo, ang kanyang tahimik na lakas. Tila hindi ito ang mukha ng isang impostor. Tumingin siya sa isang litrato na nakalagay sa kanyang mesa. Ang litrato niya at ni Leo noong masaya pa sila. Ngayon, ang saya na yun ay nawala. Biglang pumasok si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagkabahala, ngunit mayroon ding kislap ng pagiging kontento. Mateo, anak, sabi nito, lumapit sa kanya. Naiintindihan ko na mahirap para sa iyo ang lahat ng ito. Ang pag-alam na ang babaeng iyon ay nagpanggap lamang sa iyo. Ngunit kailangan mong maging matatag. Para kay Leo, kailangan nating ipakita sa kanya na hindi tayo basta-basta nagpapatinag. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. May kakaibang nararamdaman siya. Ang pagiging masyadong mabilis nito na sabihin ang mga bagay-bagay. Ang kanyang tila pagiging handa na agad na maniwala sa kasamaan ni Elara. Ina, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay seryoso. Naisip niyo na po ba na baka mali ang lahat ng ito? Napahinto si Doña Victoria. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Ang mga litrato, ang bank statement. Hindi ko lang po alam kung saan nanggaling ang mga iyon. Hindi ko lang po alam kung bakit bigla na lang lumitaw ang mga iyon noong nagsisimula na kayong maging malapit ni Elara. Tumawa ng mahina si Doña Victoria, ngunit ang kanyang tawa ay hindi nagdulot ng kapanatagan kay Mateo. Mateo, anak, huwag kang maging padalos-dalos. Ang mga ebidensya ay malinaw. Huwag mong hayaang lamunin ka ng iyong emosyon. Minsan, kailangan nating gumawa ng mahirap na desisyon para sa kapakanan ng pamilya. Ngunit ang mga salita ng kanyang ina ay hindi na makumbinsi si Mateo.
may kumakagat sa kanyang isipan ang pagiging masyadong madali ng lahat ng yon. Ang pagkakataon na ang lahat ay isang malaking kasinungalingan na inayos upang sirain si Elara. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumirot hindi lamang para kay Elara, kundi para rin sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Hindi na napigilan ni Mateo ang kumakagat na pagdududa sa kanyang isipan. Ang mga salita ng kanyang ina, na dating kasing tibay ng bakal, ay nagsimulang magkaroon ng bitak. Ang pagiging padalos-dalos niya sa paghuhusga kay Elara ay bumabagabag sa kanya, lalo na't nakikita niyang ang kanyang anak ay nagdurusa gabi-gabi. Sa kanyang malaking opisina na puno ng mga datos at ulat, nagtatrabaho siya ng mag-isa. Ang pagiging abala ang tanging paraan niya upang hindi isipin ang mukha ni Elara noong siya ay pinapaalis. Nagsimula siyang suriin muli ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Ang bank statement na nagpapakita ng malaking transaksyon. Sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Reyes, na kilala sa kanyang pagiging masilan at matalas sa mga financial investigation, sinimulan nilang balikan ang bawat numero, ang bawat petsa. Nakakaintriga ito, Mateo, sabi ni Attorney Reyes isang hapon, habang nakatitig sa mga papeles. Ang transaksyong ito mukhang na-root sa pamamagitan ng ilang shell corporations. Mabigat ang pagtatakip. Hindi ito karaniwang ginagawa ng isang taong gustong maging tapat sa kanyang mga transaksyon. Kaya po posibleng may kinalaman ito sa mga kalaban natin sa negosyo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa na baka may ibang paliwanag. Posible, o kaya naman, nag-atubili si Attorney Reyes, posibleng may ibang tao na nagtangkang manipulahin ang mga dokumento para palabasin na may maling transaksyon. Ang mga salitang manipulahin ay tumama ng malakas kay Mateo. Ang kanyang tingin ay napunta sa larawan ni Doña Victoria na nakalagay sa kanyang mesa. Mabilis niyang inalis ang kanyang tingin. Hindi niya kayang isipin na ang kanyang ina ang nasa likod nito. Ngunit ang pagtataka ay nanatili. Sinubukan din ni Mateo na kausapin ang ilang matatandang tauhan sa kumpanya. Mga taong kasama na niya sa loob ng maraming taon. Hinanap niya si Mang Tonyo, ang dating head ng accounting na nagretiro. Ilang taon na ang nakakaraan, ngunit alam niyang malapit pa rin sa pamilya. Mang Tonyo, simula ni Mateo, habang sila ay nagkakape sa isang tahimik na cafe. May naalala po ba kayo na anumang malaking transaksyon o problema sa kumpanya mga ilang buwan bago umalis ang nanay ni Leo? Nag-isip ng malalim si Mang Tonyo. Kung ang tinutukoy mo ay ang mga financial reports noon, mayroon akong natatandaan. Mayroon talagang ilang anomalya, pero hindi ko matukoy kung saan nanggaling. Hindi ko rin alam kung paano ito ipapalabok. Bahagya itong yumuko. Pero meron akong kaibigan noon, si Benjo, kasama ko sa department. Pero lumipat siya sa ibang kumpanya. Marunong siya sa mga computer systems. Baka may alam siya. Natandaan ni Mateo ang pangalan na Benjo. Hindi niya ito gaanong kilala, ngunit kung meron itong kakayahan, baka ito ang makatulong. Mabilis niyang nakuha ang contact information ni Benjo sa tulong ni Mang Tonyo. Nang gabing iyon, isang tawag ang natanggap ni Mateo mula sa kanyang telepono. Hindi ito si Attorney Reyes. Ito ay isang anonymous number. Nang sagutin niya ito, isang tinig na pamilyar, ngunit may bahid ng pagbabago ang kanyang narinig. Ito ang tinig ng kanyang ina, ngunit may bahid ng pagbabanta. Mateo, sabi ng tinig, malamig at mapanganib. Narinig ko ang mga ginagawa mo. Huwag kang magiging hangal. Huwag mong subukang balikan ang nakaraan. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti ng pamilya. Huwag mong sirain iyon. Napatulala si Mateo. Ang kanyang ina, ang nasa likod nito, ang mga litrato, ang bank statement, ang lahat ng yun ay gawa-gawa lamang. Ang kanyang ina ang nagmanipula ng mga dokumento. Ngunit bakit?
At sino ang tunay na kalaban? May kinalaman ba ito sa negosyo o may mas malalim pa? Sa kanyang palad, hawak niya ang telepono. Nanlalamig ang kanyang buong katawan. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lamang para kay Elara, kundi para sa babaeng nagpalaki sa kanya, ang kanyang ina. Sa isang madilim na sulok ng kanyang opisina, nakita ni Mateo ang isang lumang folder na may nakasulat na Confidential Victoria's Personal Files. Sa pag-asa na makahanap ng kasagutan, binuksan niya ito. Sa loob, natagpuan niya ang mga lumang liham at mga tala. Isa sa mga liham ay mula sa isang lalaki na nagsasabing, "Hindi ko kakayaning ipagpatuloy ang iyong mga plano laban sa Montenegro Empire. Ang iyong ambisyon ay mapanganib." At pagkatapos, may isang recording device na kasama ng mga papeles. Sa pag-aakalang ito ay isang lumang audio file, pinindot niya ang play button. Isang tinig ang narinig niya, ang tinig ng kanyang ina. "Siguraduhin mong makukuha mo ang impormasyon na kailangan ko tungkol sa babaeng iyon. Hindi natin pwedeng hayaan na masira niya ang plano natin." Napatigil si Mateo. Ang tinig sa recording ay pareho sa tinig na tumawag sa kanya kanina. Ito ang pruweba. Ito ang katotohanan. Sa pagbabalik ni Elara sa kanyang maliit na apartment, ang bawat sulok ay tila isang malupit na paalala ng kanyang nawalang kaligayahan. Ang mga araw ay lumipas na parang walang hanggan. Ang bawat isa ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang pagtatrabaho bilang waitress ay tila isang bangungot. Ang bawat ngiti ng customer ay tila isang pangungutya sa kanyang sariling pagkabigo. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang puso ay nagdurugo para kay Leo, ang kanyang anak, ang batang minsang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking kagalakan, ay ngayon ay tila nawala sa kanya. Isang hapon, habang siya ay naghahanda ng mabilis na hapunan, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi niya inaasahan ng sinuman. Nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila nahinto. Nakatayo roon si Mateo. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pagsisisi, sakit, at isang desperadong pag-asa. Sa kanyang likuran, hindi niya nakita si Leo. Elara, simula ni Mateo, ang kanyang tinig ay halos pabulong, puno ng pagod. Hindi na ito ang dating malamig at matigas na tinig na narinig niya noong araw na yon. "Pwede ba akong pumasok?" Napatulala si Elara. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit? Pagkalito? O ang maliit na kislap ng pag-asa na tila naglalaro sa kanyang puso? Matapos ang ilang sandali ng pag-aatubili, tumabi siya. Hinayaan itong pumasok. Nang makapasok si Mateo, tila mas lalo pang lumiit ang apartment. Yumuko ito at umupo sa pinakamalapit na upuan. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Naramdaman ni Elara ang bigat ng kanyang presensya. "Patawarin mo ako, Elara," sabi ni Mateo. Hindi tumitingin sa kanya. Ang mga salitang yon ay tila napakahirap sabihin, ngunit lumabas din sa kanyang mga labi. "Naging hangal ako. Padalos-dalos ako sa paghuhusga. Pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan." Natahimik si Elara. Naramdaman niya ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya mapigilan. Ang sakit na kanyang dinanas, ang kanyang pagkabigo, lahat ay bumalik sa kanya. "Hindi mo alam kung gaano kasakit ang naramdaman ko," sabi ni Elara. Ang kanyang tinig ay basag. "Hindi mo alam kung paano nasaktan ang puso ko nang sabihinan mong lumabas ako, na hindi ako ang tunay na ina ni Leo." Huminto ito, huminga ng malalim. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang makita kang naniniwala sa kasinungalingan na hindi mo ako pinakinggan. Lumuhod si Mateo sa harap ni Elara. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam ko ang lahat ng yon. At ang kasalanan ko yon. Minanipula ako ng aking ina."
Ginamit niya ang aking takot, ang aking nakaraan, para paniwalain ako na ikaw ay tulad ng dati kong asawa. May kinuha si Mateo mula sa kanyang bulsa, isang maliit na digital recorder. Narito ang ebidensya, ang boses ng aking ina. Siya ang gumawa ng lahat ng yon. Siya ang nagtanim ng mga kasinungalingan. Inabot ni Mateo ang recorder kay Elara. Nang marinig niya ang tinig ni Doña Victoria, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ang patunay. Ang katotohanan. Mateo, sabi ni Elara, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Bakit? Hindi ko pa alam ang buong motibo niya, sagot ni Mateo. Pero natuklasan ko na ang mga litrato ay peke at ang bank statement ay na-trace sa isang kumpanya na may koneksyon sa isang tao na dati naming kalaban sa negosyo. Mukhang may mas malaking laro na nangyayari at ako ay naging kasangkapan lamang. Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Elara, patawarin mo ako. Mali ako. Sobra akong nagkamali. Alam kong hindi ko mabubura ang sakit na naidulot ko, pero hayaan mo akong subukang ayusin ito. Hayaan mo akong ipakita sa iyo na mahal kita, na mahal natin si Leo. Natahimik si Elara. Ang mga salita ni Mateo ay tila bumabalik sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, may pag-asa. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ang pag-ibig na nakikita niya sa mga mata ni Mateo, ang paghingi nito ng tawad ay nagsimulang maghilom ng mga sugat. Tumingin siya sa recorder, pagkatapos ay bumalik kay Mateo. Saan si Leo? Mahinang tanong ni Elara. Ang pagbanggit sa pangalan ng bata ay tila nagbigay ng lakas kay Mateo. Nasa mansyon pa rin siya. Hindi siya kumakain. Hindi siya natutulog ng maayos. Miss ka niya, Elara. Miss na miss ka niya. Tumayo si Mateo. Hinawakan niya ang kamay ni Elara. Halika na. Bumalik tayo. Sama-sama nating harapin ang lahat ng ito. Para kay Leo. Para sa atin. Nag-alinlangan si Elara. Ang takot ay naroon pa rin. Ang alaala ng galit ni Mateo at ang pagtatakwil nito ay malalim pa rin. Ngunit nang isipin niya si Leo, ang kanyang maliit na mukha na puno ng kalungkutan, alam niya na wala siyang pagpipilian. Tumingin siya sa kamay ni Mateo na hawak ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon, mula nang siya'y umalis, naramdaman niya ang init ng pag-asa. Sige, sabi ni Elara. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit matatag. Sama-sama. Ang malaking sala ng mansyon ng mga Montenegro ay puno ng tensyon. Hindi lamang sina Mateo, Elara at Leo ang naroon. Pinatawag ni Mateo ang lahat, ang mga pinagkakatiwalaang abogado ng kumpanya, ang ilan sa mga pinakamalapit na empleyado, at higit sa lahat, si Doña Victoria. Ang dating tahimik na lugar ay ngayon ay puno ng mga bumubulong na tinig ng mga nagtatanong na mata. Si Leo ay nakayakap sa damit ni Elara. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak, tila nakakaramdam ng panganib. Nakatayo si Mateo sa harap ng lahat. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at hindi matitinag. Sa kanyang tabi ay si Elara, hawak ang kamay ng kanyang anak. Sa kabilang banda, nakatayo si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay kalmado sa labas, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkabahala. Nandito tayo ngayon upang linawin ang ilang mga bagay. Simula ni Mateo, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, na umaalingaungaw sa buong sala. Ang mga kaganapan na humantong sa pag-alis ni Elara mula sa ating tahanan ay hindi bunga ng kanyang kasalanan, kundi ng isang malaking pagsasabuatan. Tumingin si Doña Victoria kay Mateo. Ang kanyang nangiti ay nagiging pilit. Mateo, anak, ano ang iyong sinasabi? Ang babaeng iyan. Huwag niyo po akong pagpapatakbuhin, ina. Malamig na sabi ni Mateo. Pinutol ang kanyang ina. Alam ko na po ang lahat. Lumapit siya sa mesa kung saan nakalatag ang mga dokumento, ang bank statement,
ang mga litrato, at ang recording device. Kinuha niya ang recorder. Narinig ko na po ang lahat. Ang iyong tinig, ang iyong plano na palabasin na si Elara ay isang impostor. Ang iyong pakikipag-ugnayan sa mga tao na nagtangkang manakit sa akin. Namutla si Doña Victoria. Hindi iyan totoo. Kasinungalingan yan. Sinisiraan mo ako. Ngunit hindi na natinag si Mateo. Pinindot niya ang play button sa recorder. Ang tinig ni Doña Victoria ay lumabas, malinaw na nagdedetalye ng kanyang plano kay Elara, ang kanyang paggamit sa mga pekeng dokumento, at ang kanyang pakikipag-usap sa isang hindi kilalang tao tungkol sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Ang mga salitang yon ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng naroon. Ang mga mata ng mga abogado at empleyado ay napako kay Doña Victoria na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. At itong mga dokumentong ito, patuloy ni Mateo, itinuro ang bank statement at ang mga litrato. Ang mga ito ay minanipula. Ang mga litrato ay kuha noong nagkita kami ng aking pinsan, si Anton, na tumutulong sa akin sa isang proyekto. At ang bank statement, ito ay nagmula sa isang shell corporation na ginamit ng aking ina upang itago ang kanyang mga transaksyon na konektado sa mga taong responsable sa pag-atake sa aking sasakyan. Ang katahimikan sa sala ay nakabibingi. Si Doña Victoria ay tila nalulunod sa sarili niyang kasinungalingan. Tumingin ito kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Hindi mo magagawa ito sa akin, Mateo. Sigaw nito. Ako ang iyong ina. Ako ang nagpalaki sa iyo. At dahil po sa pagmamahal na yon, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Ginamit niyo ako. Ginamit niyo si Leo. Ginamit niyo ang aking kahinaan upang sirain ang isang inosenteng tao. Lumapit siya kay Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ina, hindi ko alam kung ano ang iyong tunay na motibo sa lahat ng ito. Kung ito ba ay dahil sa pera, o sa iyong pagmamataas, o sa iyong takot na mawala ang iyong impluensya. Ngunit ang ginawa mo ay hindi na mapapatawad. Tumingin siya sa mga abogado. Kakasuhan natin ang mga taong nasa likod ng pag-atake sa aking sasakyan. At patungkol sa iyo, ina, tumigil siya, bumuntong hininga. Nais ko sanang isipin na may natitira pang kabutihan sa iyo. Ngunit ang iyong mga aksyon ay nagpakita ng kabaligtaran. Mula ngayon, wala ka ng karapatan sa aking buhay, sa buhay ni Leo, o sa anumang pagmamay-ari ng Montenegro. Ang mga salitang yon ay parang sampal sa mukha ni Doña Victoria. Nagsimula itong magsalita, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Tumingin si Mateo kay Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Elara at ni Leo. Halika na tayo, sabi niya. Magsisimula na tayo ng bago. Ang katahimikan pagkatapos ng sigawan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay. Si Doña Victoria, na namumutla at nanginginig, ay nakatayo doon. Ang kanyang dating matikas na tindig ay nawala na. Ang mga mata ng lahat ng naroon ay nakatutok sa kanya, puno ng pagkadismaya at pagkaawa. Ang dating reyna ng palasyo ay ngayon ay isang bilanggo ng kanyang sariling mga kasinungalingan. Nang walang anumang salita, siya ay tumalikod at naglakad palabas ng sala. Ang kanyang mga yabag ay tila nawawala sa malaking espasyo, na para bang siya mismo ay naglalaho mula sa buhay ng kanyang pamilya. Si Mateo ay tumingin kay Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Ang sakit na nararamdaman niya para sa kanyang ina ay naroon pa rin. Ngunit mas nangingibabaw ang kanyang pasasalamat at pagmamahal kay Elara at kay Leo. Hinawakan niya ang kamay ni Elara, pagkatapos ay yumuko at niyakap si Leo ng mahigpit. Okay na ang lahat, anak.
bulong niya. Tapos na ang lahat ng gulo. Si Elara ay yumakap pabalik kay Mateo at hinaplos ang likod ni Leo. Ang katawan ng bata ay nanginginig pa rin, ngunit ramdam niya ang pag-asa na nagsisimulang bumalik sa kanya. Sa wakas, natapos na rin ang bangungot. Matapos ang insidenteng iyon, nagbago ang lahat sa mansyon ng mga Montenegro. Si Doña Victoria ay nanirahan ng mag-isa sa isang maliit na guest house sa malawak na lupain ng pamilya na binibisita lamang paminsan-minsan ng mga tagapagsilbi. Ang kanyang impluwensya ay tuluyang naglaho. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho kasama ng kanyang mga kasinungalingan. Si Mateo, na ngayon ay malaya na mula sa bigat ng kanyang ina, ay nagsimulang buuin muli ang kanyang buhay. Siya at si Elara ay nanirahan sa mansyon, ngunit sa paraang kakaiba sa dati. Hindi na ito isang lugar ng lamig at pagdududa, kundi isang tahanan na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang mga dating tauhan na nakasaksi sa lahat ay tila mas naging masaya, mas naging produktibo. Madalas na magkasama sina Elara at Mateo sa pag-aalaga kay Leo. Sa mga gabi, sila ay nagbabasa ng kwento para sa bata o nanonood ng pelikula bilang isang pamilya. Ang mga dating hapagkainan na puno ng tensyon ay napalitan ng tawanan at masasayang kwentuhan. Ang dating malamig na Mateo ay ngayon ay mas bukas, mas maaalalahanin. Nakikita ni Elara ang pagbabago sa kanya, ang kanyang pagiging mas malambot, ang kanyang pagpapahalaga sa simpleng mga bagay. Isang gabi, habang nagluluto si Elara ng hapunan at si Mateo ay naglalaro kasama si Leo sa sala, narinig ni Elara ang tinig ni Mateo. "Elara," tawag nito. Tumingin siya mula sa kalan. Nakatayo si Mateo sa bukana ng kusina. Hawak ang isang maliit na kahon. Ang kanyang mukha ay may bahid ng kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Ano po iyon, Mateo?" tanong ni Elara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Lumapit si Mateo sa kanya at ibinigay ang kahon. "Alam ko na napagdaanan natin ang maraming bagay. Alam ko na nagkamali ako. Ngunit ang mga pagkakamaling iyon ang nagturo sa akin kung ano talaga ang mahalaga." Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na diamante. "Mahal kita, Elara. Higit pa sa inaakala mo. Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Nais ko sanang tanungin, kung papayag ka bang maging aking asawa? Kung papayag ka bang maging ina ni Leo at maging kabiyak ko habang buhay?" Napahinto si Elara. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay puno ng kaligayahan at pasasalamat. Tumingin siya kay Mateo, ang lalaking minahal niya, sa kabila ng lahat ng pagsubok. Tumingin siya kay Leo, na sumisilip mula sa sala, nakangiti. "Oo, Mateo," sagot ni Elara. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. "Oo, gusto kong maging asawa mo." Isang malaking nanggiti ang sumilay sa mukha ni Mateo. Isinuot nito ang sing-sing sa daliri ni Elara. Pagkatapos ay niyakap ito ng mahigpit. Ang kanilang mga yakap ay hindi lamang pagmamahal, kundi paghilom, pagpapatawad at isang pangako para sa isang bagong simula. Lumipas ang ilang taon, ang dating malungkot na mansyon ng mga Montenegro ay ngayon ay puno ng buhay at saya. Ang dating malamig na hangin ay napalitan ng init ng pagmamahal at tawanan. Si Elara, na dating waitress na may mabigat na nakaraan, ay ngayon ay isang mapagmahal na asawa at ina. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasiyahan. Si Mateo, na dating lalaking balot ng pagdududa at sakit, ay natagpuan ang kanyang tunay na kaligayahan sa piling ni Elara at ng kanilang mga anak. Ang maliit na si Leo, na dati ay tahimik at malungkot, ay lumaki na bilang isang masayahin at mapagmahal na bata. Siya ay may kapatid na babae, si Sofia, na ipinanganak ilang taon matapos ang kasal ni Mateo at Elara. Ang maliit na si Sofia, na may mga mata ni Elara
At ang tapang ni Mateo ay ang simbolo ng bagong simula ng kanilang pamilya. Madalas silang makita na naglalaro sa malawak na hardin, si Leo na matiyagang nagtuturo kay Sofia, habang sina Mateo at Elera ay nagmamasid mula sa balkonahe, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang kanilang pagmamahal ay hindi lamang nanatili sa loob ng kanilang pamilya. Naaalala pa rin ni Elara ang sakit ng pagkawala, ang pangungulila ng mga batang walang nagmamalasakit. Kaya't kasama si Mateo, itinatag nila ang Leo Foundation, isang organisasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga ulila at mga batang nangangailangan. Ang pundasyon ay pinondohan ng bahagi ng kanilang kayamanan at ng mga donasyon mula sa mga taong naantig ng kanilang kwento. Ang unang proyekto nito ay ang pagtatayo ng isang maliit na paaralan sa isang mahirap na komunidad na pinangalanan nila bilang Elara's Haven, bilang pag-alaala sa nawala at nawawalang mga anak. Sa isang pagdiriwang para sa pagbubukas ng paaralan, si Elara ay nakatayo sa tabi ni Mateo. Hawak ang kamay ni Sofia, habang si Leo ay masayang nakikipaglaro sa mga batang naroon. Ang araw ay maliwanag, ang mga ngiti ay laganap. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, sabi ni Elara, tumitingin kay Mateo, na makikita ko ang lahat ng ito. Ngumiti si Mateo. Hinaplos ang pisngi ni Elara. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, mahal ko. Ang iyong lakas, ang iyong pag-ibig. Iyon ang nagbigay sa atin ng lahat ng ito. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale na walang pagsubok. Ito ay isang kwento ng pagkawala, ng sakit, ng mga kasinungalingan. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento ng paghilom, ng pagpapatawad, at ng pag-ibig na nagtagumpay sa lahat. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga na ang mga bata, si Mateo at Elara ay nakaupo sa balkonahe, tahimik na pinapanood ang mga bituin. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang kanilang mga puso ay nagkakaisa. Alam mo, sabi ni Elara, minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi kita nakilala ulit, kung hindi ako lumaban. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Elara ng mas mahigpit. Hindi mahalaga iyon ngayon, mahal ko. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon, magkasama, bilang isang pamilya. Hinila niya si Elara palapit sa kanya at hinalikan ito sa noo. Ang pag-ibig, Elara, ay hindi nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa kung gaano kalalim ang iyong pagmamalasakit, kung gaano kalaki ang iyong sakripisyo, at kung gaano kakahandang lumaban para sa taong mahal mo. At iyan ang nakita ko sa iyo noon pa man. Iyan ang nakikita ko sa iyo ngayon. Ang simoy ng hangin ay mahina, ngunit ang kanilang pagmamahalan ay malakas. Ang kanilang pangarap na pamilya, na minsan ay tila imposible, ay ngayon ay isang magandang katotohanan. Isang patunay na kahit sa gitna ng kadiliman, ang pag-asa at pag-ibig ay laging makakahanap ng paraan upang manalig. Ang kanilang kwento ay magpapatuloy, hindi bilang isang malungkot na alaala, kundi bilang isang inspirasyon, isang patunay na ang pamilya ay hindi lamang sa dugo, kundi sa mga pusong nagmamahalan at nagmamalasakit ng walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elara at Mateo. Mahal naming mga tagapakinig, sa bawat kwentong ating binubuo, may bahagi ng aming puso ang aming inilalagay. Ang paglalakbay ni na Elara at Mateo mula sa isang mapanganib na pagkikita hanggang sa pagbuo ng kanilang pangarap na pamilya ay isang paglalakbay na puno ng aral, ng pag-ibig na kayang bumago, ng pagpapatawad na naghihilom, at ng pag-asa na hindi kailanman dapat isuko. Noong unang nabuo ang ideya ng kwentong ito, hindi ko inakala na ito ay dadalhin kami sa ganitong lalim ng damdamin. May mga sandali ng pag-aalinlangan, ng pagdududa, ngunit sa bawat kwento ng pagmamahalan na aking nababasa at naririnig, lalo akong nahihikayat
na maniwala sa kapangyarihan nito. Ang pag-ibig, tulad ng nakita natin kina Elara at Mateo, ay hindi lamang isang simpleng damdamin. Ito ay isang aksyon. Ito ay sakripisyo. Ito ay pagtanggap. Kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, sana sa pagtatapos ng kwentong ito, naiwan sa inyong mga puso ang mensahe na kahit gaano pa kahirap ang ating pinagdadaanan, gaano man kalaki ang ating mga sugat, may puwang pa rin para sa paghilom, may puwang pa rin para sa pag-asa, at higit sa lahat, may puwang pa rin para sa pagmamahal na tunay at walang pasubali. Tandaan natin na ang pamilya ay hindi lamang sa dugo na bubuo, kundi sa mga pusong nagbubuklod sa pagmamalasakit at pag-unawa. Lubos akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na nakinig, na nakiramdam, at naging bahagi ng paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang nagbibigay buhay sa bawat salita. Malugod ko kayong inaanyayahan na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento. Ano ang mga aral na inyong natutunan? Paano ito nakaantig sa inyong puso? Ang inyong mga kwento ang siyang magpapatuloy sa pagbibigay inspirasyon sa amin. Maraming salamat muli sa pakikinig. Sumasa inyo, Kwentong Pag-ibig PH.